Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagsasakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay kung saan ang isang kasunduan ay magiging simula ng lahat. Sabi nila, ang pinakamalaking kasinungalingan ay nagsisimula sa isang desperadong katotohanan. Paano kung ang taong inupahan mo para magpanggap na mahal ka ay ang siyang magtuturo sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Ngunit paano kung sa huli, ang katotohanang itatayo ninyo ay babagsak dahil sa isang nakaraang hindi matatakasan? Tumunog ang telepono sa ibabaw ng kanyang mamahaling lamesang gawa sa mahogany at sa isang iglap, ang tahimik na mundo ni Talasinag Valerio ay gumuho. Nakarehistro sa screen ang pangalang nagpapakaba sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Mama? Humugot siya ng isang malalim na hininga bago sagutin. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hello, Ma? Tala, kailan ka uuwi sa Sanlaya? Ang tita Nelia mo? Kanina pa ako tinatawagan. Ang anak niyang si Arthur, kararating lang galing Singapore. Gusto ka na raw makilala. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng kasabikan. Isang kasabikang nagdudulot ng bigat sa dibdib ni Tala. Ma, pinag-usapan na natin to. Busy po ako sa firm. Sagot niya, habang ang mga daliri ay mahigpit na humawak sa ballpen na para bang iyon ang sasalo sa kanya. Anak naman, 29 ka na. Lahat ng kaedad mo, may mga asawa at anak na. Hindi habang buhay, yang mga building na dinedesign mo ang makakasama mo. Binibigyan kita ng ultimatum, Talasinag. Uuwi ka sa fiesta next week at isasama mo ang sinasabi mong boyfriend mo. Kung hindi, pagdating mo dito, engagement party mo na kay Arthur ang aabutan mo. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ng kanyang ina ang telepono. Click! Ang tunog na yon ay parang isang sentensya. Napasandal si Tala sa kanyang upuan. Ramdam ang paninikip ng kanyang dibdib. Mahal niya ang kanyang pamilya, ngunit ang pagmamahal na yon ay unti-unti siyang sinasakal. Siya di ang Tala ng pamilya Valerio, ang bituing laging nagbibigay liwanag at karangalan. Isang matagumpay na arkitekto sa Maynila. Ngunit sa mata ng kanyang mga magulang, lahat ng iyon ay walang kwenta kung wala siyang asawa. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang bulong-bulungan na narinig niya mula sa isang kliyente tungkol sa isang eksklusibong serbisyo para sa mga mayayaman at desperado. Isang serbisyong kahiya-hiya. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-type siya sa search bar, halos hindi makatingin sa screen. Noble Companion Services. Lumabas ang isang website na mukhang eleganteng-elegante, malinis, professional. Ngunit alam ni Tala ang dumi sa likod nito. Isa itong high-end escort service pero nag-aalok din sila ng companions para sa mga social event, mga kasintahang paupahan. Napalunok siya. Nag-scroll siya sa mga profile ng mga lalaking may perpektong ngiti at mga matang walang emosyon. Lahat sila ay guwapo, pero halatang-halata ang pagkukunwari. Aalis na sana siya nang isang profile ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang pangalan, Dalisay. Ang larawan ay simple lang. Nakasuot ito ng itim na turtleneck, nakatingin sa malayo. Hindi ito nakangiti tulad ng iba. Sa halip, ang mga mata nito ay may kakaibang lalim, isang halo ng lungkot at talino na tila nagsasabing marami na itong nakita sa mundo. May kung anong sa kanya ang tila. Totoo. Walang pag-aalinlangan. Pinindot ni Tala ang request for consultation. Kinabukasan, sa kapihan pahinga, isang maliit ngunit magandang coffee shop na paborito niya, hinintay niya ang lalaking nagngangalang Dalisay. Eksaktong 3:00 ng hapon,
Isang anino ang tumakip sa kanyang mesa. Pag-angat niya ng tingin, nandoon na ito. Mas matangkad at mas malakas ang dating sa personal. Bawat galaw niya ay kalkulado at may tiwala sa sarili. Inilahad nito ang kamay. Miss Valerio, I'm Dalisay Apostol. Ang boses niya ay kalmado at malalim. Tala, sagot niya at tinanggap ang kamay nito. Ang hawak nito ay saglit ngunit matatag. Umupo ito sa tapat niya at walang paligoy-ligoy na sinabi, I've read your request. You need a convincing boyfriend for a one-week family gathering in Sanlaya. Tumango si Tala. Medyo nahihiya sa kung gaano ka-transactional ang lahat ng ito. Yes, my family. They can be very traditional. They need to see someone believable. Someone perfect. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dalisay. Binuksan nito ang isang leather-bound na folder at inilapag sa mesa. This is the contract. It outlines the scope of work, the agreed-upon narrative of our relationship, my fee, and the confidentiality clause. Binasa ni Tala ang bawat salita. Nakasaad doon ang lahat, mula sa kung paano sila nagkakilala sa isang art gallery hanggang sa mga paborito nilang pagkain. Lahat ay isang perpektong script. Sa dulo, nakalagay ang halaga. Isang malaking halaga na kayang-kaya niyang bayaran, ngunit sapat na para ipaalala sa kanya na ito ay isang transaksyon lamang. Kinuha niya ang kanyang pluma mula sa bag. Bago pumirma, tiningnan niya si Dalisay nang diretso sa mga mata nitong malalalim. Gusto ko lang linawin, trabaho lang ito. Walang emosyon, walang personalan. Sa unang pagkakataon, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course, Miss Valerio, I am a professional. Pumirma si Tala sa kontrata. Pagkatapos, pumirma rin si Dalisay. Nang matapos, isinara nito ang folder at tumayo. Inilahad muli nito ang kamay. I will see you on Friday. I'll pick you up at your condominium. Our love story begins then. Nang magtama muli ang kanilang mga kamay para selyuhan ang kasunduan, naramdaman ni Tala ang isang kuryenteng hindi niya inaasahan. Bago ito tumalikod para umalis, huminto ito at muling lumingon sa kanya. Ang mga mata nito, sa ilalim ng ilaw ng kapihan, ay tila may sinasabi, isang bagay na hindi niya mabasa. Handa ka na bang umibig, Miss Valerio? Tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Kahit kunwari lang, ang biyahe papuntang Sanlaya ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng mamahaling sasakyan ni Dalisay, lalong bumibigat ang dibdib ni Tala. Katabi niya ang isang estranghero, isang profesional na aktor na binayaran niya para magpanggap na sentro ng kanyang mundo. Napatingin siya sa labas ng bintana sa mga pamilyar na tanawin ng probinsya, ngunit ngayon, lahat ay tila banyaga. Are you okay? Biglang tanong ni Dalisay. Ang boses ay kalmado at hindi nagbabago. Napalingon si Tala. Kinakabahan ng pag-amin niya. Hindi ko alam kung kakagatin nila ang kwento natin. They will, sagot ni Dalisay ng may kumpiyansa. Our job is to make them believe. Just follow my lead, smile when I smile, and remember the first rule of acting. Miss Valerio, believe your own character. May kung anong sa sinabi niya ang bahagyang nagpakalma kay Tala. Hindi ito Tala at Dalisay. Ito ay Miss Valerio at ang kanyang contractor, isang trabaho. Pagpasok nila sa gate ng mansyon ng mga Valerio, agad silang sinalubong ng kanyang ina, si Aling Martha, na may ngiting abot tenga. Ngunit ang mga mata nito ay mapanuri. Sinusuri si Dalisay mula ulo hanggang paa. Bumaba si Dalisay mula sa sasakyan na may dalang isang bote ng mamahaling alak. Magandang hapon po. Kayo po siguro si Mrs. Valerio.
It's an honor to finally meet you. Lumapit siya at magalang na nagmano. Dalisay Apostol po. Nakita ni Tala ang pagkamangha sa mukha ng kanyang ina. Naku iho, salamat. Halika, pumasok kayo. Habang naglalakad sila papasok, huminto si Dalisay at tumingin sa hardin. Ang gaganda po ng mga rosas ninyo. Naalala ko tuloy ang hardin ng lola ko. Ang simpleng papuring iyon ang tuluyang bumasag sa depensa ng kanyang ina. Talaga iho, ako mismo ang nag-aalaga niyan. At nagsimula na itong magkwento. Naiwan si Tala sa likod. Pinapanood ang eksena na may halong paghanga at kaunting pag-aalinlangan. Si Dalisay ay isang henyo. Alam na alam niya kung anong mga butones ang pipindutin. Ang hapunan ay parang isang interogasyon na binalot sa anyo ng isang salo-salo. Ang mga tiyahin at tiyuhin ni Tala ay sunod-sunod ang tanong. Ngunit si Dalisay ay parang isang batikang politiko. Sinasagot ang bawat tanong ng may ngiti at perpektong detalye. Saan nga ba kayo unang nagkita? Tanong ng kanyang tita Elena na kilala sa pagiging tsismosa. Ngumiti si Dalisay at marahang hinawakan ng kamay ni Tala sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong braso. Sa isang art gallery po, tita. I was there for a friend's exhibit. Nakita ko si Tala sa tapat ng isang abstract painting. Tahimik lang siyang nakatayo doon, pero para siyang mas maliwanag pa sa lahat ng ilaw sa kwarto. I knew right then and there, I had to talk to her. Ikinuwento niya ang isang buong senaryo na kahit kailan ay hindi nangyari, ngunit sa paraan ng kanyang pagkikwento, sa mga tingin na ibinibigay niya kay Tala, sa banayad na pagpisil sa kanyang kamay, kahit si Tala ay sandaling naniwala. Nakita niya ang kilig sa mga mata ng kanyang mga kamag-anak. Misyon, natupad. Maya-maya, ang pinsan niyang si Marco, na laging may nasasabing hindi maganda, ay nagsalita. Buti naman at nagka-boyfriend ka na, Tala. Akala namin, puro blueprint at building na lang ang iintindihin mo habang buhay. Naramdaman ni Tala ang pamilyar na kirot ng insulto. Bago pa siya makasagot, nagsalita si Dalisay. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Actually, Marco, that's one of the things I admire most about her. Her passion for her craft is inspiring. Hindi lahat ng tao kayang magtayo ng mga pangarap. Hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa iba. I find that incredibly attractive. Isang katahimikan ang bumalot sa mesa. Tumingin si Tala kay Dalisay, gulat. Sa buong buhay niya, walang sino man ang nagtanggol sa kanya sa ganoong paraan. Laging siya ang kailangang magpaliwanag sa sarili. Ngunit ngayon, sa isang iglap, ipinaramdam sa kanya ng isang binayarang estranghero na ang kanyang ambisyon ay hindi isang kapintasan, kundi isang katangian. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mapanganib, na malapit sa pagiging totoo. Nang matapos ang hapunan, masayang inanunsyo ng kanyang ina, Naku, pasensya na kayo. Na-occupy na ng ibang bisita ang mga guest room. Doon na lang kayo matutulog sa kwarto ni Tala, Dalisay. Malaki naman yun. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ito ay parte ng plano na hindi niya napaghandaan. Tumingin siya kay Dalisay. Naghahanap ng kahit anong senyales, ngunit ang mukha nito ay kalmado pa rin. Walang problema po, tita. It would be my pleasure. Sa loob ng kwarto, ang hangin ay biglang naging makapal. Ang propesyonal na espasyo sa pagitan nila ay biglang nawala. Pinanood niya si Dalisay habang inilalapag nito ang gamit sa isang sulok. Binibigyan siya ng espasyo. You can take the bed. I'll sleep on the couch, sabi nito. Tinutukoy ang maliit na sofa sa tabi ng bintana. Hindi, okay lang. Pwede ka sa kama. Malaki yan. Mabilis na sagot ni Tala, na agad pinagsisihan ang sinabi.
Isang bahagyang ngiti na naman ang lumitaw sa labi ni Dalisay. As you wish, Miss Valerio. Humiga sila sa magkabilang dulo ng kama. May isang malawak na espasyo sa pagitan nila na puno ng mga hindi sinasabing salita. Patay ang ilaw, ngunit gising na gising ang diwa ni Tala. Rinig niya ang bawat paghinga ni Dalisay, malalim at kalmado. Habang siya, ang puso niya ay kumakarera. Nagsimula nang gumaan ang kanyang pakiramdam. Siguro, magiging maayos din ang lahat. Siguro malalagpasan nila ang linggong ito. Biglang, may kumatok sa pinto. Ang kanyang ina. Tala anak, gising ka pa? Bumangon si Tala at binuksan ang pinto. Bakit po, ma? May maganda akong balita, sabi ng kanyang ina. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tinanong ko kanina si Dalisay kung taga saan ang pamilya niya. Sabi niya, taga Batangas daw. Nagkataon lang naman. Ang pamilya niya ay nandito rin sa Sanlaya. Nagbabakasyon sa Villa Remedios. Ang liit ng mundo, kaya naisip ko, inimbitahan ko na sila para sa handaan bukas ng gabi, para makilala na natin ang mga balae natin. Ang ninyang mangiti sa mukha ni Tala ay unti-unting naglaho. Dahan-dahan siyang lumingon papasok ng kwarto. Nakaupo na si Dalisay sa kama, nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ito, nakita ni Tala ang pagbabago sa mukha ni Dalisay. Ang maskara ng perpektong pagganap ay nahulog. Sa isang mabilis na iglap, isang anino ng hindi maipaliwanag na emosyon ang dumaan sa mga mata nito. Hindi ito gulat. Ito ay takot. Nang marinig ni Dalisay ang mga salitang iyon mula sa ina ni Tala, ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi isang plano, kundi isang purong, hindi na na-filter, na sindak. Ang propesyonal na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili, sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Ang Sanlaya, na dapat sana'y isang entablado lamang para sa isang linggong pag-arte, ay biglang naging isang bitag. Nang makabalik si Tala sa silid at isara ang pinto, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa kanina. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Anong gagawin natin? Dalisay, this was not part of the plan. Sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Dalisay. Ang isip niya ay naglakbay pabalik sa isang tawag sa telepono. 2 araw na ang nakalipas. Ang boses ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. Nak, dito muna kami sa Sanlaya. Ang kapatid mo, kailangan niya ng sariwang hangin. Malayo sa mga problema. Sinabi niyang nasa isang business trip siya sa Cebu para maiwasan ang mga tanong. Isang kasinungalingan na ngayon ay babalik para kagatin siya. I can handle this, sabi niya sa wakas. Pilit na ibinabalik ang kalmadong tono. Kahit na ang puso niya ay kumakabog ng malakas. I'll make a call. Sasabihin kong may biglaang emergency at kailangan na nilang umuwi. Sigurado ka? Tanong ni Tala. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. I'm a professional, remember? Sagot niya, ngunit ang mga salitang iyon ay tila hungkag na ngayon. Lumabas siya sa balkonahe ng silid, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang balat. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang ina. Sa pangalawang ring, sumagot ito. Anak! Napatawag ka? Akala ko ba nasa Cebu ka? May problema po ba? Bakit bigla kayong napunta ng Sanlaya? Diretsong tanong niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy. Isang buntong hininga ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Si Kael. Nag-away na naman kami. Tungkol na naman sa pera, sa mga utang niya. Sabi ko, lumayo muna kami sa Maynila. Baka sakaling magbago ang isip niya. Ang boses ng kanyang ina ay basag, puno ng pagod at pagkabigo.
Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Dalisay. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ma, may kailangan sana akong ipakiusap. Nagsimula siya. May importante po akong kliyente dito rin sa Sanlaya. Isang malaking deal. Kung pwede sana, umuwi na muna kayo bukas. Babawi ako sa inyo, promise. Dadalhin ko kayo kahit saan nyo gusto pagkatapos nito. Ano ka ba, anak? Bakit naman kami uuwi? Tamang-tama nga at nandito ka. At may tumawag nga pala sa akin kanina, isang Mrs. Valerio. Inimbitahan kami para sa isang handaan bukas. Ang sabi niya, girlfriend mo raw ang anak niya. Dalisay, bakit hindi mo sinasabi sa amin? Sobrang saya ko. Parang isang baldeng may yelo ang ibinuhos sa kanya. Huli na ang lahat. Nahuli na siya sa bitag. Wala na siyang nagawa, kundi ang sumang-ayon. Sige po, ma. Magkita na lang po tayo bukas. Surprise sana yon. Pagbalik niya sa loob ng silid, nakita niya si Tala na naglalakad pabalik-balik, halatang hindi mapakali. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. They're coming, sabi lang niya. Mukhang kailangan nating palawakin ang ating script. Kinabukasan ginugol ni Dalisay ang buong araw sa pag-iisip. Hindi na ito tungkol sa kontrata o sa pera. Tungkol na ito sa pagprotekta sa dalawang mundong sinusubukan niyang paghiwalayin. Ang mundo ng kasinungalingan na bumubuhay sa kanya at ang mundo ng pamilya na dahilan kung bakit siya nabubuhay. Habang pinapanood niya si Tala na nakikipag-usap sa pamilya nito sa hardin, isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanya. Nakikita niya ang paraan ng pagtawa nito, ang kislap sa mga mata nito kapag pinag-uusapan ng arkitektura. Sa ilalim ng lahat ng presyon at pagkukunwari, may isang babaeng puno ng pangarap at kabaitan. At sa isang nakakabahalang sandali, naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na protektahan siya, hindi bilang isang kliyente, kundi bilang siya. Nang gabing iyon, dumating ang kanyang ina at si Kael. Ang kanyang ina, si Aling Elia, ay isang simpleng babae na may mabuting puso at agad nitong nagustuhan si Tala. Napakaganda mo namang bata at napakabait, sabi nito habang yakap-yakap si Tala. Nakita ni Dalisay ang pagkagulat sa mukha ni Tala na sinundan ng isang nahihiyang na ngiti. Nakita niya kung paano ito naging komportable sa yakap ng isang ina na hindi mapanghusga. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang magtama ang mga mata ni Tala at ng kanyang kapatid. Si Kael, mas bata, mas mapusok, at may daladalang anino ng gulo. Saan man ito magpunta? Tumingin ito kay Tala at pagkatapos ay sa kanya. Isang nanggisi ang sumilay sa labi nito. Isang nanggising alam na alam ni Dalisay. Iyon ang nanggisi ng isang taong may hawak na alas. So, ito pala ang surprise mo, kuya? Sabi ni Kael. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Hindi ko akalain. Ang buong hapunan ay isang pagsubok sa kanyang kakayahan. Bawat tingin ni Kael ay isang banta. Bawat tanong ng kanyang ina ay isang minahan na kailangan niyang iwasan. Nang magkaroon ng pagkakataon, habang abala ang lahat sa pagkukwentuhan, hinila ni Kael si Tala papunta sa isang sulok ng hardin. Sinundan sila ng tingin ni Dalisay. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa ilalim ng mesa. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit nakikita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Tala mula sa pagkalito hanggang sa pag-aalala. Pagbalik ni Tala sa mesa, iba na ito. Ang ngiti niya ay pilit at umiiwas na itong tumingin sa kanya. Nang gabing iyon, sa loob muli ng silid, ang espasyo sa pagitan nila sa kama ay tila mas lumawak pa. Anong sinabi sa'yo ni Kael? Tanong niya. Hindi na makatiis. Nag-atubili si Tala bago sumagot. Nagulat lang siya kasi kami yung ex. Hindi niya lang siguro inaasahan na ang ex-girlfriend niya at ang kapatid niya ay magiging kami. Alam ni Dalisay na may kulang sa sinabi nito.
Alam niyang may ibinulong si Kael na nagtanim ng pagdududa sa isip ni Tala. Tala, sabi niya, ang boses ay mas seryoso na ngayon. Ano man ang sabihin niya, huwag mong paniwalaan. Magulo ang buhay ng kapatid ko. Bakit? Anong klaseng gulo? Napabuntong hininga si Dalisay at tumingin sa malayo. Mga problema sa pera, mga maling desisyon, mga bagay na sinusubukan kong ayusin. Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Ganoon ba talaga? O baka naman, pareho lang kayong magaling umarte? Ang tanong na yon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Ito na ang simula ng pagdududa. Bago pa siya makasagot, hinila ni Kael si Tala sa isang sulok ng hardin. Hindi ko akalain na magkikita tayo ulit sa ganitong paraan, Tala. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Ang mga mata nito ay nakatitig kay Tala, na para bang sinasabing, alam ko ang isang sikreto na sisira sa inyong dalawa. Ang mga salita ni Kael ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa isip ni Tala. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw iyon sa kanyang pandinig, kasabay ng mapanuksong na ngiti ng lalaki. Ang mga sumunod na araw sa Sanlaya ay naging isang pagsubok. Ang bawat ngiti ni Dalisay, bawat magalang na sagot sa kanyang mga magulang, ay tila may dalang ibang kahulugan. Umaarte lang ba talaga siya? O meron bang mas malalim na kasinungalingan sa likod ng kanyang mga mata? Ang presyon ay lalong tumindi. Ang dalawang pamilya ay masyado nang nagiging malapit. Nagpaplano na ng mga susunod na pagkikita. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, inanunsyo ng ina ni Dalisay na gusto nitong makita ang opisina kung saan nagtatrabaho ang dalawa. Doon na napuno si Tala. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang mag-usap. Ma, kailangan po naming bumalik ni Say sa Maynila mamayang gabi. Sabi niya. Sinisikap na maging kalmado. May bigla ang meeting po kami para sa isang project. Baka bukas na po kami ng hapon makabalik. Iyon ang kanilang naging palusot. Isang perpektong dahilan para takasan ang nakakasakal na entablado ng Sanlaya. Sa biyahe pabalik ng Maynila, ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat kaysa dati. Hindi ito ang propesyonal na katahimikan nung una silang magkita. Ito ay isang katahimikang puno ng pagdududa. Huminto sila sa kapihan pahinga, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang kasunduan. Ngayon, ito ang lugar kung saan kailangan nilang ayusin ang kanilang gusot na script. We need to talk, sabi ni Tala pagkaupo nila. Walang anumang pambungad. Our stories are getting complicated. Masyado nang maraming tanong ang mga pamilya natin. We need to align our facts. Tumingin sa kanya si Dalisay. Ang mga mata niya ay seryoso. You're right. What do you want to know? Nagsimula si Tala sa mga simpleng bagay, mga tanong na parang galing sa isang job interview. Favorite movie mo? The Shawshank Redemption. Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Bakit? Because it's about hope, na kahit gaano kakatagal makulong sa isang sitwasyon, may pag-asa pa ring makalaya. May kakaibang bigat sa kanyang mga salita na tumagos sa puso ni Tala. Favorite food? Tanong ulit niya. Sinigang. Yung sobrang asim. My mother cooks the best sinigang. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang totoong nangiti. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap mula sa mga paboritong libro hanggang sa mga pangarap na lugar na gusto nilang puntahan. Sa bawat sagot ni Dalisay, nararamdaman ni Tala na ang mga ito ay hindi scripted. Totoo ang mga ito. At habang nagtatanong siya, nagsimula na rin siyang magbahagi ng tungkol sa sarili niya. Hindi bilang si Miss Valerio na kliyente, kundi bilang si Tala. Alam mo, pag-amin niya,
habang pinaglalaruan ng tasa ng kanyang kape. Lahat sila. Ang tingin sa akin ay tala. Ang bituin. Ang matagumpay. Pero napapagod din ako. Nakakapagod maging perpekto sa mata ng lahat. Tumingin siya kay Dalisay at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na hinuhusgahan siya. Sa halip, nakita niya ang pag-unawa sa mga mata nito. Alam ko ang pakiramdam na yan. Mahinang sabi ni Dalisay, ang tingin ay nasa malayo. Ang mabuhay para sa inaasahan ng iba. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Lumaki ako sa hirap tala. Bata pa lang ako na ang tumayong padre de pamilya. Lahat ng desisyon ko, lahat ng ginagawa ko, kailangang laging para sa kanila. Walang puwang para sa sarili ko. Hindi niya idinetalye ang mga sakripisyo, ngunit naramdaman ni Tala ang bigat ng mga ito. Nakita niya ang isang bahagi ni Dalisay na hindi para sa pag-arte, isang lalaking puno ng pasanin, isang lalaking marunong magsakripisyo. At sa sandaling iyon, ang pader ng pagdududa na itinayo ni Kael sa kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Naiintindihan niya. Pareho sila. Sa paraang hindi niya inaasahan. Pareho silang nakakulong sa mga papel na itinakda ng mundo para sa kanila. Habang pauwi na sila, sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Maynila, nag-uusap pa rin sila. Ang kanilang pag-uusap ay dumaloy ng natural, walang pilitan. Tumawa si Tala sa isang joke ni Dalisay, isang tunay at malakas na tawa na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Nang ihinto ni Dalisay ang sasakyan sa tapat ng kondominium ni Tala para kunin ang ilang gamit na kailangan niya, sabay silang umakyat. Sa loob ng elevator, sa maliit na espasyo, ang kanilang mga balikat ay nagdikit. Isang simpleng pagdikit, ngunit nagpadala ito ng init sa buong katawan ni Tala. Sa loob ng kanyang unit, habang naghahanda siya ng isang maliit na bag, nagtimpla si Dalisay ng kape. Inabot nito sa kanya ang isang tasa. Nang magtama ang kanilang mga daliri, habang inaabot niya ito, isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Hindi nila ito pinansin, ngunit pareho nilang naramdaman. Ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkalapit ng ilang segundo. Mas matagal kaysa sa nararapat. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, walang kontrata, walang pamilya, walang kasinungalingan. Tanging sila lang dalawa, nakatayo sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanyang kusina. Si Tala ang unang bumitaw. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Ang biyahe pabalik sa Sanlaya ay ibang-iba na. Ang katahimikan ay hindi na mabigat o puno ng pagdududa. Ito ay isang katahimikang komportable, puno ng mga hindi sinasabing damdamin. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang silid, habang nakahiga sila sa magkabilang dulo ng kama, hindi mapakali si Tala. Ang Dalisay na nakilala niya ngayong gabi ay iba sa Dalisay na inupahan niya. Ang lalaking katabi niya ngayon ay totoo. May puso, may mga sugat. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumingon siya para harapin ang anino nito sa dilim. "Say!" Bulong niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Humugot siya ng lakas ng loob. Kung sa ibang pagkakataon, tayo nagkita. Nagsimula siya. Sa tingin mo ba magiging totoo to? Ang tanong ay lumutang sa hangin sa pagitan nila, puno ng kahinaan at pag-asa. Hindi agad sumagot si Dalisay. Ang kanyang katahimikan ay mas matagal kaysa sa inaasahan ni Tala. Isang katahimikang nag-iwan ng isang malaking, nakabibinging espasyo para sa takot at posibilidad. Ang katahimikan sa silid ay napunit ng tunog ng isang malaking party sa ibaba. Ngayon, ang gabi ng engrandeng pagtitipon ng mga Valerio at pakiramdam ni Dalisay ay nakasuot siya ng isang damit na masyadong masikip. Ang tanong ni Tala kagabi ay nanatiling walang sagot, nakabitin sa pagitan nila tulad ng isang multo.
Kung sa ibang pagkakataon tayo nagkita, sa tingin mo ba magiging totoo to? Hindi niya alam ang sagot. O baka takot lang siyang aminin ang sagot. Sa party, si Dalisay ay muling nagsuot ng kanyang maskara, ang perpektong kasintahan, ang matagumpay na negosyante. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at pakikipagkamay, ang kanyang mga mata ay laging sumusunod kay Tala. Napakaganda nito ngayong gabi. Suot ang isang simpleng puting damit na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Ngunit hindi lang siya ang nakakapansin. Si Kael, na nakasuot ng isang mamahaling suit na malamang ay inutang na naman, ay laging nasa paligid. Habang kumukuha ng inumin si Dalisay, lumapit si Kael. May hawak na baso ng whiskey. "Galing mo talaga, kuya," bulong nito. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. "Bilib na bilib sila sa'yo. Lalo na si Tala. Akala niya siguro prinsipe ka." Tiningnan ni Dalisay ang kapatid niya ng masama. "Tumigil ka na, Kyle. Huwag dito." "Bakit? Natatatakot kang malaman nila?" Humakbang papalapit si Kyle. Ang amoy ng alak ay humahalo sa hangin. "Naalala mo ba yung summer na yon sa Boracay? Nung pareho pa kami ni Tala? Ang saya namin noon. Alam mo bang ako ang first love niya?" Kumuyom ang kamao ni Dalisay. Ang bawat salita ni Kael ay sinadyang saktan siya para ipaalala sa kanya ang kanyang lugar. "Huwag kang mag-alala," dagdag pa ni Kael, sabay tapik sa balikat niya. "Hindi ko sisirain ang palabas mo. Basta ba, alam mo na, kailangan ko ng kaunting tulong ulit. Malaki ang talo ko kagabi." Bago pa makasagot si Dalisay, nagsimula na ang musika. Isang mabagal at romantikong kanta ang pumuno sa hangin. Nakita niyang naglalakad papalapit si Tala. Hinahanap siya ng mga mata nito. Iniwan niya si Kyle at sinalubong si Tala. "May I have this dance?" tanong niya. Inaabot ang kamay nito. Ito ay parte ng script, ang sayaw ng magkasintahan sa gitna ng dance floor. Ngunit nang hawakan niya si Tala at dinala sa gitna, naglaho ang script, naglaho ang mga tao sa paligid. Ang tanging natira ay siya, si Tala, at ang musika. Isinandal ni Tala ang ulo sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang bawat paghinga nito, ang bilis ng tibok ng puso nito na sumasabay sa kanya. "Say," bulong nito, "pagod na akong magpanggap." Tumingin siya sa mga mata ni Tala. Nakita niya doon ang kaparehong pagod, ang kaparehong pagnanais na maging totoo. At sa sandaling iyon, nakalimutan ni Dalisay ang lahat. Ang kanyang mga utang, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kapatid. Hinawakan niya ang mukha ni Tala at dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi. Hinalikan niya ito. Hindi ito halik para sa palabas. Ito ay isang halik na puno ng lahat ng damdaming itinago niya. Ang pagnanasa, ang takot, ang pag-asa. Naramdaman niya ang pagkagulat ni Tala, ngunit agad din itong tumugon. Mas humigpit ang yakap nito sa kanya. Ang mundo ay huminto. Pagkatapos ng sayaw, ang gabi ay naging isang malabong panaginip na puno ng alak at tawa. Hindi nila namalayan kung gaano karami ang kanilang nainom, nalulunod sa kalayaan ng sandali. Nagising na lang si Dalisay sa loob ng isang pamilyar na kwarto, ang kwarto ni Tala. Masakit ang ulo niya, ngunit ang katawan niya ay puno ng isang mainit na alaala. Lumingon siya sa tabi niya. Si Tala. Natutulog ito ng mahimbing. Ang buhok ay nakakalat sa unan. Ang balikat ay hubad sa ilalim ng kumot. Biglang bumalik ang lahat ng alaala ng nakaraang gabi. Ang halik, ang pag-akyat sa kwarto, ang pagnanasa na matagal nang itinatago na biglang kumawala. May nangyari sa kanila. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hindi ito parte ng kontrata. Ito ay isang paglabag, isang malaking pagkakamali na maaaring sumira sa lahat.
Paano kung malaman ito ng pamilya niya? Paano kung totoo na ang nararamdaman niya? At iyon ang pinakamatinding takot sa lahat dahil alam niyang hindi siya karapat-dapat kay Tala. Siya ay isang lalaking puno ng mantsa, isang lalaking nabubuhay sa dilim para bayaran ang kasalanan ng iba. Hindi niya kayang hilahin si Tala sa kanyang mundo. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag gisingin si Tala. Nagbihis siya ng mabilis. Ang puso niya ay parang tambol sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang natitirang pera mula sa kanyang wallet, ang down payment na ibinigay ni Tala, at inilagay ito sa ibabaw ng bedside table. Kumuha siya ng kapirasong papel at ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig habang nagsusulat. Tapos na ang trabaho mo. Salamat. Iyon lang ang kaya niyang isulat. Isang malamig, propesyonal na pamamaalam. Ito ang tanging paraan para protektahan si Tala. Ang ilayo ang sarili niya bago pa maging huli ang lahat. Tiningnan niya si Tala sa huling pagkakataon. Patawad, bulong niya sa hangin. At pagkatapos, tulad ng isang magnanakaw sa gitna ng gabi, tumalikod siya at lumabas ng silid, dala ang bigat ng isang pusong ngayon lang natutong magmahal, at agad ding kinailangang sumuko. Nagising si Tala sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha at sa isang nakakabiminging katahimikan. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang bigat ng ulo niya. Isang malinaw na paalala ng sobrang dami ng alak na nainom niya kagabi. At pagkatapos, tulad ng isang alon, bumalik ang lahat. Ang sayaw, ang halik, ang init ng katawan ni Dalisay sa tabi niya. Napabalikwas siya ng bangon, hawak ang kumot sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa paligid. Ang kabilang bahagi ng kama ay walang laman at maayos na para bang walang natulog doon. Ngunit alam niyang hindi iyon panaginip. Ang amoy ng pabango ni Dalisay ay naiwan sa unan. Say? Tawag niya. Ang boses ay bahagyang paos. Walang sumagot. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bumangon siya at nagsuot ng robe. Doon niya napansin ang isang tumpok ng pera sa bedside table. At sa ibabaw nito, isang maliit na piraso ng papel. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Tapos na ang trabaho mo. Salamat. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Malamig, walang emosyon, parang isang resibo. Ang lahat ng nangyari kagabi, ang lahat ng damdaming naramdaman niya, ang lahat ng pag-asang nagsimulang mabuo sa kanyang puso, lahat ay binura ng 4 na salitang iyon. Trabaho. Bulong niya sa sarili. Ang pait ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Trabaho lang pala. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Hindi siya iiyak para sa isang lalaking binayaran niya. Pinunasan niya ang luhang nagbabadyang tumulo at pilit na tinatagan ang sarili. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagpapanggap. Nagdahilan siyang may biglaang business emergency si Dalisay sa ibang bansa. Kaya ito umalis nang hindi nagpapaalam. Ang mga magulang niya ay nadismaya, ngunit naniwala. Ang pamilya ni Dalisay ay umuwi na rin. Ang buhay sa Sanlaya ay bumalik sa dati. Ngunit si Tala ay hindi na kailanman magiging pareho. Pagbalik niya sa Maynila, sinubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, gumugol ng mahahabang oras sa opisina, umaasang ang pagod ay magiging sapat para patulugin siya sa gabi ng walang alaala ni Dalisay. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman. Isang umaga, habang nagpepresenta sa isang kliyente, bigla siyang nahilo at nasuka. Noong una, inisip niyang dahil lang ito sa stress. Ngunit nang maulit ito ng ilang araw, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Bumili siya ng pregnancy test sa isang butika.
Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nagtatago. Sa banyo ng kanyang maluwag at tahimik na kondominium, hinintay niya ang resulta. Ang bawat segundo ay parang isang oras. At pagkatapos, lumitaw ang 2 linyang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Positibo. Napaupo siya sa sahig. Ang test kit ay nanginginig sa kanyang kamay. Buntis siya. Buntis siya sa anak ng lalaking umalis na lang. Basta na may kasamang isang malamig na paalala. Ang unang emosyon na naramdaman niya ay purong takot. Paano niya sasabihin sa pamilya niya? Paano niya ito palalakihin mag-isa? Ngunit sa ilalim ng takot, may isa pang damdamin na dahan-dahang lumitaw. Isang damdaming hindi niya inaasahan. Isang uri ng pagmamay-ari. Ito ay sa kanya. Isang bahagi niya. Isang buhay na nabuo mula sa isang gabing puno ng damdamin. Totoo man iyon o hindi. Kailangan niyang makausap si Dalisay. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang dinadala niya. Karapatan nitong malaman. Puno ng determinasyon, tinawagan niya ang numero ng Noble Companion Services. Ang boses na sumagot ay formal at walang pakialam. Good morning, Noble Companion. How may I help you? I need to speak with Dalisay Apostol. I was a former client. Nagkaroon ng sandaling katahimikan at narinig niya ang pag-type sa keyboard. I'm sorry, ma'am, but Mr. Apostol is no longer connected with our company. He has terminated his contract. Ano? May contact number ba kayo sa kanya? O address? This is an emergency. I'm sorry, ma'am. That's confidential information. We can no longer help you. At ibinaba nito ang telepono. Naglaho na parang bula. Si Dalisay ay isang multo, isang karakter sa isang kwentong siya mismo ang nagsulat. Walang paraan para mahanap siya. Nakatayo si Tala sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang sala. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng matagumpay, isang babaeng hinahangaan ng marami. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay isang babaeng mag-isa at natatakot. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Dito, sa loob niya, ay isang sikretong tanging siya lang ang nakakaalam. Isang sikretong mag-uugnay sa kanya magpakailanman sa isang lalaking hindi niya na muling makikita. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tumingin siya muli sa salamin, ngunit ngayon, may bago ng kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng determinasyon. Hindi na siya ang Tala na laging sumusunod sa gusto ng iba. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng mga kasunduan. Palalakihin niya ang batang ito. Mag-isa. Itatayo niya ang isang mundo para sa kanila kung saan hindi nila kailangan ng sinuman. Biglang, tumunog ang doorbell. Ang tunog ay matalim sa gitna ng katahimikan ng kanyang kondo. Sino naman kaya ito? Nagtataka siyang lumakad papunta sa pinto at sumilip sa peephole. Nanigas siya. Nakatayo sa labas si Kael. May daladalang isang pamilyar na ngisi. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Anong ginagawa mo dito? Ang nangisi ni Kael ay lumawak. Nabalitaan ko kasing may problema ka. At nandito ako para tumulong. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Alam ko ang lahat, Tala, at alam ko rin kung sino talaga si Dalisay. Ang mga salitang binitawan ni Kael ay parang isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Tala. Alam ko ang lahat. Pinapasok niya ito sa kanyang unit, hindi dahil gusto niya, kundi dahil ayaw niyang gumawa ng eksena sa hallway. Isang bahagi niya ang gustong isara ang pinto sa mukha nito, ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging desperadong naghahanap ng kasagutan, ay kailangang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang boses ay matatag, kahit na ang loob niya ay kinakain ng kaba. Umupo si Kael sa kanyang mamahaling sofa na para bang pag-aari niya ito. Itinaas nito ang kanyang mga paa sa coffee table at ngumisi. Simple lang, Tala.
Yung dalisay na kilala mo, yung maginoo, matalino, at perpektong lalaki, isa lang siyang malaking kasinungalingan. Isang karakter na binayaran mo para gampanan. Alam ko yon. Mabilis na sagot ni Tala. Ako ang umupa sa kanya. Pero ang hindi mo alam, sabi ni Kael, habang dahan-dahang bumabangon at naglalakad palapit sa kanya, ay kung ano talaga ang tunay niyang trabaho. Huminto ito sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng isang mapanirang saya. Si Kuya Dalisay, ang magaling kong kapatid, ay hindi lang isang kasintahang paupahan. Siya ay isang noble companion sa lahat ng aspeto. Isa siyang high-class male escort, isang bayaran. Ang salitang yon ay tumama kay Tala na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Naramdaman niya ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Hindi totoo yan. Hindi ba? Tumawa si Kael, isang tawang walang kagalakan. Kinuha nito ang kanyang telepono mula sa bulsa. Alam mo, ang hirap paniwalaan, di ba? Lalo na't napakagaling niyang umarte. Pero tulad nga ng sabi nila, a picture is worth 1,000 words. Ipinakita nito sa kanya ang screen ng telepono. Ang unang larawan ay kuha sa isang yate. Si Dalisay ay nakangiti, nakaakbay sa isang mas matandang babae na halatang mayaman. Ang mga kamay ng babae ko ay nakapulupot sa kanyang baywang. Ang nakangiti ni Dalisay, iyon ang ngiti na ibinigay nito sa kanyang mga magulang. Profesional, kalkulado. Nag-swipe si Kael, isa pang larawan. Si Dalisay, suot ang isang tuxedo, kasama ang ibang babae sa isang charity ball. May isa pa sa lobby ng isang 5-star hotel sa Hong Kong, kasama ang isang kilalang businesswoman. Sunod-sunod na mga larawan, iba't ibang babae, iba't ibang lugar. Ngunit iisang Dalisay, isang lalaking ibinebenta ang kanyang sarili at ang kanyang oras sa kung sino man ang may kakayahang magbayad. Naramdaman ni Tala ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat larawan ay isang patalim na sumasaksak sa bawat alaala na binuo nila. Ang mga pag-uusap nila sa kapihan pahinga. Ang pagtatanggol nito sa kanya mula sa kanyang pinsan. Ang pag-amin nito tungkol sa kanyang mahirap na buhay. Ang halik. Ang gabi nila. Lahat ba yon ay parte lang ng serbisyo? Isa lang ba siyang kliyente na nahulog sa bitag ng isang magaling na aktor? Bakit mo ginagawa to, Kael? Tanong niya. Ang boses ay basag na. Dahil mahal pa rin kita, Tala. Sagot ni Kael. Sinusubukang maging sinsero, ngunit ang kasakiman sa kanyang mga mata ay hindi maitago. At ayokong nakikita kang naloloko. Ginagamit ka lang niya para sa pera mo. Yan lang naman ang habol niya palagi. Pera. Hindi na makatingin si Tala sa mga larawan. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay napakabigat na para bang gusto niyang masuka. Ang pagmamahal na nagsimulang umusbong sa kanyang puso ay biglang naging isang nakakalason na damo. Ang paghanga ay naging pandidiri. Ang bawat matamis na alaala ay naging mapait. Ang lalaking minahal niya o inakala niyang minahal niya ay hindi kailanman umiral. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng galit. Tala, ginagawa ko to para sa'yo. Sinabi kong umalis ka na. Sigaw niya at sa sobrang galit kinuha niya ang isang baso sa mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay pumuno sa silid, isang refleksyon ng kanyang nawasak na puso. Nakita ni Kael ang bagsik sa kanyang mga mata at dahan-dahang umatras. Okay, aalis na ako, pero isipin mo sana ang sinabi ko. Nandito lang ako para sa'yo. Nang maisara niya ang pinto, napasandal siya dito, ang mga binti niya ay nanghihina. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig,
Sa gitna ng katahimikan ng kanyang perpektong kondominium. Doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya para sa kanyang katangahan. Umiyak siya para sa kanyang nabigong pag-asa. Umiyak siya para sa batang nasa sinapupunan niya. Isang batang nabuo mula sa isang kasinungalingan, bunga ng isang transaksyon. Ang dalisay na nagpatibok ng puso niya ay isang ilusyon. Ang lalaking ama ng kanyang anak ay isang bayarang lalaki. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa pag-iwan nito sa kanya. Ang pag-iwan ay nangangahulugang meron siyang iniwan. Ngunit ngayon, naintindihan na niya. Wala naman talagang sila. Siya ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga kliyente nang biglang, sa gitna ng kanyang paghihinagpis, tumunog ang doorbell. Sino na naman ito? Nanginginig siyang tumayo at sumilip sa peephole. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Si Dalisay. Nakatayo ito sa labas ng kanyang pinto. Mukhang pagod at balisa. Ibang-iba sa Dalisay na nasa mga litrato. Ang mga mata nito ay hindi propesyonal o kalkulado. Ang mga ito ay puno ng isang emosyong hindi niya pa nakikita dati. Pagsisisi. Napaatras si Tala mula sa pinto. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nahanap ang address niya? Muling tumunog ang doorbell, mas mapilit ngayon. Tala, alam kong nandiyan ka. Please, mag-usap tayo. Sabi ng boses mula sa labas, puno ng pakiusap. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang sistema. Tinabunan ng lahat ng lungkot. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Pinatatag ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng madaling maloloko. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Dalisay doon at nang makita siya, isang ekspresyon ng ginhawa ang dumaan sa mukha nito. Tala, hindi niya ito pinatapos. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi nito. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Gulat na napahawak si Dalisay sa kanyang pisngi. Tala, "Wag mo akong matawag-tawag sa pangalan ko." Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng lason at sakit. Ano? May kulang pa ba sa bayad ko? O baka naman may bago kang serbisyong inaalok? Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Dalisay na agad napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ay sakit. Hayaan mo akong magpaliwanag, please. Magpaliwanag? Para saan? Para sabihin kung gaano kakagaling na aktor? Para ikwento kung gaano karami ang mga babaeng binayaran ka para sa serbisyo mo? Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Tapos na ang trabaho mo, Mr. Apostol. Tandaan mo, pwede ka nang umalis. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit hinarangan ito ni Dalisay ng kanyang kamay. Ang mga mata nito ay desperado. Tala, mag-usap tayo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang puwersa ni Dalisay sa pinto ay hindi marahas, ngunit puno ng desperasyon. Nakipagbuno si Tala ng ilang sandali. Bago sumuko, alam na wala siyang laban sa lakas nito. Pumasok ito sa loob ng kanyang unit at isinara ang pinto sa likuran niya na lumikha ng isang kulungan para sa kanilang dalawa. Isang espasyo kung saan ang katotohanan, gaano man kapangit, ay kailangang lumabas. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi ni Tala. Ang boses ay malamig na parang yelo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan, sagot ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Oo, Tala. Totoo. Totoo ang lahat ng narinig mo. Ang pag-amin na yon, kahit inaasahan na, ay parang isa pa ring suntok. So, inaamin mo? Isa kang bayaran? Ang salitang iyon ay tila napakasakit sabihin, ngunit kailangan niyang marinig mula mismo sa kanya. Tumango si Dalisay, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Oo, yan ang naging trabaho ko sa loob ng 3 taon. Isang tawang mapait ang kumawala sa lalamunan ni Tala. At ako? Isa lang ako sa mga kliyente mo? Partida,
Binayaran pa kita para magpanggap na mahal mo ako. Siguro tuwang-tuwa ka. 2 trabaho sa isang bayad. Hindi tala. Hindi ganoon. Huwag mo akong tawaging tala. Sigaw niya. Para sa'yo, ako si Miss Valerio, ang kliyente mong naloko mo. Hindi kita niloko. Sigaw pabalik ni Dalisay. Ang boses ay sa wakas ay nabasag at doon nakita ni Tala ang lalim ng sakit sa mga mata nito. Oo, nagsinungaling ako tungkol sa trabaho ko, pero hindi ako nagsinungaling sa nararamdaman ko para sa'yo. Ang gabi na yon, totoo yon para sa akin. Totoo? Paano ko paniniwalaan ang anumang sasabihin mo ngayon? Lahat ng sinabi mo sa akin, ang tungkol sa hirap ng buhay, ang pagiging padre de pamilya. Lahat ba yon kasama sa script para makuha ang simpatya ko? Umiling si Dalisay. Ang mukha niya ay puno ng paghihirap. Hindi. Totoo ang lahat ng yon. At kung papakinggan mo lang ako, ipapaliwanag ko kung bakit. Kung bakit ko kailangang gawin ang trabahong yon. Huminga siya ng malalim na para bang naghahanda para sa isang suntok. Ginawa ko yon. Dahil kay Kael, natigilan si Tala. Anong kinalaman ng ex ko dito? Hindi lang siya ex mo, Tala. Kapatid ko siya. At dahil sa kanya, nawala ang lahat sa amin. Dahan-dahang ikinuwento ni Dalisay ang lahat. Ang kwento ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas nang ang negosyo ng kanilang pamilya ay bumagsak. Si Kael, sa kanyang pagnanais na kumita ng mabilis na pera, ay nasangkot sa sugal. Malaking sugal. Noong una, maliliit na halaga lang. Ngunit nang lumaon, nabaon ito sa utang sa mga taong hindi mo dapat kagalitan. Isang gabi, pagpapatuloy ni Dalisay, ang boses ay nanginginig sa alaala. Umuwi si Kael sa bahay. Bugbog sarado. Nakaluhod siya sa harap ko, umiiyak nagmamakaawa. Sabi niya, papatayin siya kapag hindi siya nakabayad ng 5 milyon sa loob ng 1 linggo. Isang flashback ang mabilis na dumaan sa isip ni Dalisay. Ang imahe ng kanyang kapatid na duguan, ang takot sa mga mata ng kanilang ina, ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ibinenta ko ang lahat ng kaya kong ibenta. Nangutang ako sa lahat ng kakilala ko. Pero hindi sapat. Kulang na kulang. At doon ko nakilala ang isang taong nag-alok sa akin ng oportunidad sa Noble Companion. Sabi niya, sa itsura at talino ko, madali kong mababayaran ng utang. Isang gabi lang, kaya kong kitain ang sweldo ko sa 1 buwan sa dati kong trabaho. Tumingin siya kay Tala. Ang mga mata ay puno ng kahihiyan. Ayoko, Tala. Sa simula, nandidiri ako sa sarili ko. Pero sa tuwing nakikita ko ang takot sa mukha ng nanay ko, sa tuwing naiisip ko na baka hindi ko na makita ang kapatid ko, wala akong nagawa. Ibinenta ko ang kaluluwa ko para iligtas siya. Ang kwento ay napakabigat, napakasakit, na halos hindi makahinga si Tala. Ito ay isang katotohanang mas masahol pa sa kasinungalingang una niyang nalaman. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang simpleng manloloko na sakim sa pera. Siya ay isang taong isinakripisyo ang sariling dignidad para sa kanyang pamilya. Isang martir sa isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Ang lahat ng kinita ko, bawat sentimo, napunta sa pagbabayad ng utang ni Kael, sabi ni Dalisay. At nang matapos kong bayaran ang lahat, nang sa wakas ay naisip kong malaya na ako, doon ka dumating. Ang kontrata mo ang dapat sana'y magiging huli kong trabaho. Pagkatapos noon, aalis na ako. Magsisimula muli. Pero hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa'yo. Naramdaman ni Tala ang paglambot ng kanyang puso. Ang galit ay napalitan ng isang napakalalim na awa at pagkalito. Kung totoo ang lahat ng ito, ibig sabihin, si Kael.
Alam niya ang lahat ng ito? Tanong niya, halos pabulong. Tumango si Dalisay. Oo, alam niya. At ginamit niya yon laban sa akin para makuha ka. Ang katotohanan yon ay ang huling patak. Si Kyle, ang lalaking nagpakilala bilang tagapagligtas niya, ang nagbigay sa kanya ng katotohanan, ay siya palang ugat ng lahat ng kasamaan. Itinulak niya ang sarili niyang kapatid sa impyerno. At pagkatapos ay ginamit ang impyernong yon para sirain ito. Tumingin si Tala kay Dalisay. Ang lalaking kinamuhian niya, ilang minuto lang ang nakalipas, ay biglang naging isang biktima sa kanyang mga mata. Isang taong nasugatan ng malalim, hindi lang ng mundo, kundi ng sarili niyang kadugo. Hindi na pandidiri ang nararamdaman niya, kundi isang napakalaking kalungkutan para sa kanya, para sa kanilang dalawa, para sa buhay na sana'y naging kanila kung naging iba lang ang lahat. Kaya ako umalis ng gabing iyon, sabi ni Dalisay, dahil alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Paano kita mamahalin ng buo kung basag na basag ako? Paano kita ipagmamalaki kung ikinahihiya ko ang sarili ko? Hindi alam ni Tala ang sasabihin. Ang lahat ng kanyang galit ay nawala. Napalitan ng isang mabigat na bigat sa kanyang dibdib. Anong gagawin niya sa katotohanan ito? Paano niya tatanggapin ang isang pag-ibig na ipinanganak mula sa ganitong uri ng sakripisyo at sakit? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang umatras, palayo kay Dalisay, palayo sa komplikadong katotohanan ito na hindi niya kayang harapin. Umiling siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito at sakit. Hindi ko kaya to, bulong niya sa sarili. Bago dahan-dahang isinara ang pinto, iniwan si Dalisay sa labas. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng isang katotohanang pareho, silang hindi kayang buhatin. Nang sarhan ni Tala ang pinto, hindi ang tunog ng pag-click ng lock ang kanyang narinig, kundi ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Dalisay, bawat piraso ng masakit na katotohanan ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang tahimik na kondominium. Winawasak ang lahat ng pundasyong pinagtayuan ng kanyang buhay. Napasandal siya sa pinto. Ang mga tuhod ay tuluyang bumigay. Hindi galit, hindi awa. Isang malawak at nakakabinging kawalan. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay ipinanganak sa isang maruming sakripisyo. Ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso ay isang biktima ng sarili niyang pamilya. At ang lalaking nanakit sa kanilang dalawa, si Kyle, ay ang lalaking minsan na rin niyang pinagkatiwalaan. Isa itong web of lies na masyadong masalimuot, masyadong madilim. At siya, kasama ang inosenteng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang kamay ang dahan-dahang dumapo sa kanyang tiyan. Ang anak niya. Ang anak nila. Hindi maaaring lumaki ang batang ito sa ganitong uri ng lason. Hindi maaaring mabuhay ang anak niya sa anino ng kasinungalingan at pagtataksil ng dalawang magkapatid. Isang desisyon na mas matatag kaysa sa anumang gusaling kanyang idinisenyo ang nabuo sa kanyang isip. Kailangan niyang tumakas. Hindi ito pagsuko. Ito ay pagliligtas. Pagliligtas sa kanyang sarili at higit sa lahat, pagliligtas sa kanyang anak. Kinagabihan, habang ang buong syudad ay natutulog, si Tala ay gising. Ang bawat galaw niya ay tahimik at may layunin. Binuksan niya ang kanyang mamahaling closet na puno ng mga damit na pang-arkitekto, ngunit iilan lang ang kinuha niya. Mga simpleng damit, mga bagay na hindi sumisigaw ng kanyang nakaraan. Inilagay niya sa isang maleta ang lahat ng mahahalaga. Ang kanyang mga dokumento, ang lahat ng kanyang ipon, at isang maliit na larawan ng kanyang mga magulang na nakangiti. Huminto siya sa harap ng kanyang drafting table, kung saan nakalatag ang mga blueprint ng isang malaking proyekto, ang kanyang pangarap.
ang kanyang legacy. Ngunit ngayon, ang mga linyang iyon ay tila mga rehas na lamang ng isang kulungan. Umupo siya at kumuha ng isang piraso ng stationery para kina mama at papa. Ang pagsusulat nito ang pinakamahirap na bahagi. Mapa, patawad po. Kailangan ko munang umalis. Huwag po kayong mag-alala. Nasa maayos po akong kalagayan. May mga bagay lang po akong kailangang ayusin at hanapin ang sarili ko. Babalik din po ako, pangako. Mahal na mahal ko po kayo. Isang kasinungalingan para protektahan sila. Isang pangakong hindi niya alam kung kailan matutupad. Tiniklop niya ang sulat at inilagay sa ibabaw ng lamesa. 3:00 ng madaling araw, isang taxi ang tahimik na naghihintay sa kanya sa labas. Habang isinasakay ng driver ang kanyang nag-iisang maleta, lumingon si Tala sa huling pagkakataon sa gusaling naging tahanan niya. Ang gusaling simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, isa na lang itong paalala ng buhay na kailangan niyang iwan. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sinabi niya ang pangalan ng isang malayong probinsya sa timog. Isang lugar na wala siyang kakilala. Isang lugar kung saan maaari siyang magsimulang muli. Habang ang taxi ay tumatakbo palayo, pinanood ni Tala ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumalabos sa likod niya. Ang bawat ilaw ay isang ala-ala na kanyang tinalikuran. Isang luhang mainit ang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luha para sa nawalang pag-ibig, sa nawalang tiwala, at sa dating Tala na hindi na kailanman magbabalik. Kinabukasan, bumalik si Dalisay sa kondominium ni Tala. Magdamag siyang hindi natulog, iniisip kung paano niya aayusin ang lahat. May dala siyang isang tangkay ng puting rosas, simbolo ng kapayapaan at isang bagong simula. Puno siya ng takot, ngunit puno rin ng isang maliit na pag-asa. Kumatok siya. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Katahimikan. Sinubukan niyang tawagan ang telepono nito, ngunit diresto ito sa voicemail. Nagtanong siya sa guard na nagsabing nakita nitong umalis si Tala madaling araw. May dalang maleta. Isang matinding kaba ang dumaloy sa kanyang sistema. Mabilis siyang umakyat muli at sinubukang pihitin ang doorknob. Bukas ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang unit ay malinis. Masyadong malinis, tila walang buhay. Ang mga blueprint ay maayos na nakatumpok sa mesa. Sa ibabaw nito, may isang sobre para sa mga magulang nito. Walang anumang bakas na iniwan para sa kanya. Wala na siya. Umalis na si Tala. Nabitiwan ni Dalisay ang puting rosas. Ang talulot nito ay kumalat sa sahig na parang mga puting luha. Napaluhod siya sa gitna ng sala, sa gitna ng malamig at tahimik na espasyo. Dito, sa lugar kung saan sana magsisimula ang kanilang katotohanan, dito niya natagpuan ang wakas. Wala na siyang pamilya, wala na siyang dangal, at ngayon, wala na rin ang babaeng nag-iisang nagbigay sa kanya ng dahilan para muling mangarap. Nawala na sa kanya ang lahat. Makalipas ang 3 taon, ang ballroom ng isang marangyang hotel ay puno ng mga taong matagumpay sa mundo ng negosyo. Ang mga ilaw ay nakakasilaw at ang tunog ng palakpakan ay umaalingaw-ngaw sa entablado. Isang host ang nakangiting nagsasalita sa mikropono. She built her company from the ground up with nothing but her talent, her grit, and her vision for sustainable architecture. Tonight, we honor her incredible journey and success. Ladies and gentlemen, please welcome our young entrepreneur of the year. Isang babae ang tumayo mula sa kanyang upuan. Siya ay matangkad, elegante sa kanyang suot na navy blue dress. Ang kanyang kilos ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay kalmado ngunit may bigat ng karunungan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na ang ningning ng isang bituin na umaasa sa iba, kundi ang ningning ng isang araw na may sariling liwanag. Miss Talasinag Valerio, 3 taon. Sa loob ng 3 taon,
Itinayo ni Dalisay ang kanyang sarili mula sa abo. Ang pera mula sa huling trabaho niya, ang pera mula kay Tala, ay hindi niya ginalaw. Para sa kanya, iyon ay simbolo ng kanyang kasalanan. Sa halip, nagtrabaho siya ng walang tigil sa mga simpleng trabaho, construction, pagiging waiter, kahit anong marangal na trabaho na maibibigay sa kanya. Bawat sentimong kinita niya ay inipon niya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa isang pangarap. Ngayong gabi, ang pangarap na yon ay nagsisimulang magkatotoo. Ang Bahay Pag-asa Foundation, isang maliit na organisasyong itinayo niya para tulungan ang mga batang ulila at inabuso, ay nagdaraos ng kauna-unahan nitong fundraising event. Simple lang ang pagtitipon, ginanap sa isang inupahang function hall. Malayo sa karangyaan na dati niyang ginagalawan. Nakatayo si Dalisay sa isang maliit na entablado. Suot ang isang luma, ngunit malinis na suit. Ang lalaking minsang nagbenta ng kanyang alindog ay wala na. Ang kaharap ng mga tao ngayon ay isang lalaking mas payat, mas simple, ngunit ang mga mata ay may bagong liwanag. Isang liwanag na hindi nagmumula sa pagkukunwari, kundi sa isang tunay na layunin. Sa bawat batang tinutulungan natin, sabi niya sa mikropono, ang boses niya ay sinsero at bahagyang nanginginig sa emosyon. Binibigyan natin sila ng pagkakataong maniwala na ang kanilang nakaraan ay hindi kailangang maging kahulugan ng kanilang kinabukasan. Binibigyan natin sila ng pag-asa. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay lumibot sa maliit na grupo ng mga panauhin at donor. At doon, sa isang mesa sa likuran, nahinto ang kanyang mundo. Isang babae ang nakaupo doon, nakatingin sa kanya. Ang kanyang buhok ay mas maikli na ngayon, mas sopistikado. Ang kanyang damit ay simpleng ngunit elegante. Ang kanyang muka ay mas matatag, mas may kumpiyansa. Ngunit ang mga matang iyon, kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Si Tala, sa isang iglap, nawala ang lahat ng salitang inihanda niya. Ang tibok ng kanyang puso ay umaling-aungaw sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa kaysa sa sound system. Anong ginagawa niya dito? Natapos niya ang kanyang talumpati sa isang paraang hindi niya na matandaan. Bumaba siya ng entablado. Ang mga paa ay tila hindi nakatapak sa sahig. Naglakad siya papalapit sa mesa nito. Bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang tatag. Tala? Sabi niya. Ang pangalan nito ay parang isang panalangin sa kanyang mga labi. Tumingin ito sa kanya. Ang ekspresyon nito ay kalmado, halos hindi mabasa. Dalisay, magandang gabi. Ang boses nito ay formal, malayo sa boses na bumubulong sa kanya sa dilim 3 taon na ang nakalipas. Anong ginagawa mo dito? Nakatanggap ang kumpanya ko ng imbitasyon. Sagot nito, ipinapakita ang isang maliit na card sa mesa. Valerio Designs, isa kami sa mga sponsor. Valerio Designs. Narinig na niya ang pangalang iyon. Isang mabilis na sumisikat na architectural firm na kilala sa mga eco-friendly na disenyo. Siya pala iyon. Ang babaeng tumakas ay bumalik bilang isang reyna. Nagbago ka na, sabi niya. Ang tanging mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Tala. Lahat tayo nagbabago, Dalisay. Tumingin ito sa paligid. Maganda itong ginagawa mo para sa mga bata. Sila ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Pag-amin niya, nagkaroon ng isang mahabang katahimikan sa pagitan nila. Puno ng mga tanong na pareho silang takot itanong. Kumusta na si Kael? Pagbasag ni Tala sa katahimikan. Napabuntong hininga si Dalisay. Hindi ko na alam. Pagkatapos ng gabing iyon, pinutol ko na ang lahat ng koneksyon ko sa kanya. Sinabi ko sa nanay ko ang lahat. Pinili niyang samahan ang bunso niyang anak. Simula noon, hindi ko na sila nakita. Ang sakit ng pag-abandona ay naroon pa rin.
Ngunit natutunan na niyang mabuhay kasama ito. Magsasalita pa sana siya nang biglang may isang maliit na boses na tumawag. Mommy? Isang batang lalaki na may kulot na buhok at malalaking, mausisang mga mata ang tumakbo mula sa likuran at yumakap sa mga binti ni Tala. Nanigas si Dalisay. Ang hangin ay tila naubos mula sa kanyang mga baga. Ang bata ay marahil nasa 3 taong gulang. At ang mga matang iyon, ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon, ay parang isang maliit na refleksyon ng sarili niya sa salamin. Mommy, I'm thirsty, sabi ng bata. Yumuko si Tala at hinaplos ang buhok ng bata. Okay baby, we'll get you some juice. Tumingin siya niyang muli kay Dalisay. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Ngunit ang mga mata ay may itinatagong babala. Siya si Sinag, sabi niya. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Ang anak ko, anak ko. Ang dalawang salitang yon ay tumama kay Dalisay na may bigat ng 1,000 taon. Ang bawat piraso ng puzzle ay biglang nabuo. Ang pag-alis ni Tala, ang 3 taong pananahimik, ang batang ito. Napatingin siya sa bata at pagkatapos ay kay Tala. Ang lahat ng tanong, lahat ng sakit, lahat ng pangungulila sa loob ng 3 taon ay nagkaroon ng isang pangalan. Sinag. Tumingin sa kanya ang bata. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid, puno ng inosenteng pagtataka. At sa mga mata ng batang iyon, nakita ni Dalisay ang lahat ng nawala sa kanya. Isang pamilya, isang pagkakataon, isang buhay na hindi niya alam na posible pala. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ito pala ang sikretong itinago ni Tala. Ito pala ang dahilan. At sa harap ng katotohanan ito, ang lahat ng sakripisyo at pagbabagong ginawa niya ay tila naging kulang na kulang. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing hindi pinatulog si Tala ng mga alaala at pag-aalinlangan, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Dalisay. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Para kay Sinag. Ang huling 2 salita ang nagtulak sa kanya na pumayag. Nagkita sila sa isang tahimik na parke, malayo sa mga matang mapanghusga. Umupo sila sa isang bench, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, habang si Sinag ay masayang naglalaro sa di kalayuang palaruan. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Pinanood lang nila ang bata, ang buhay na nag-uugnay sa kanila, ang dahilan ng kanilang paghihiwalay, at ngayon, ang dahilan ng kanilang muling pagkikita. Si Dalisay ang unang bumasag sa katahimikan. Kailan mo pa nalaman? Tanong niya. Ang boses ay mahina, puno ng isang sakit na naiintindihan ni Tala. 1 buwan pagkatapos kong umalis. Sagot ni Tala, hindi tumitingin sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dalisay. 3 taon, Tala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Doon na lumingon si Tala. At sa wakas, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 3 taon ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Sabihin sa'yo, anong sasabihin ko, Dalisay? Nabuntis ako sa anak ng isang lalaking hindi ko alam kung sino talaga. Na ang ama ng anak ko ay isang bayarang lalaki na isinakripisyo ang sarili para sa isang kapatid na taksil? Paano ko ipapaliwanag yon sa anak ko paglaki niya? Kahit na! Giit ni Dalisay. Ang boses ay tumaas ng bahagya, puno ng pighati. Karapatan kong malaman. Karapatan kong maging ama sa kanya. Karapatan? Tumawa si Tala, isang tawang walang saya. Nasaan ang karapatan ko nung iniwan mo ako sa kwartong yon na may kasamang pera at isang paalam? Nasaan ang karapatan ko noong nalaman kong ang buong pagkatao mo ay isang malaking kasinungalingan? Pinili mong umalis, Dalisay. Pinili mong talikuran kung anuman ang meron tayo. Kaya pinili ko ring protektahan ang anak ko mula sa gulo ng buhay mo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Dalisay. Yumuko siya, talo.
Tama ka. Patawad. Nang makita ni Tala ang itsura ng pagkatalo sa mukha ni Dalisay, ang galit sa kanyang puso ay nagsimulang mapalitan ng isang bagay na mas malalim, pag-unawa. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko noon. Pag-amin niya, ang boses ay mas mahina na ngayon. Natakot ako, kaya tumakbo. Katahimikan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mabigat. Ito ay isang espasyo para sa paghinga, para sa pagtanggap. Alam ko na, biglang sabi ni Dalisay. Natigilan si Tala. Anong ang alam mo na? Tumingin si Dalisay sa kanya. At ngayon, ang mga mata nito ay malinaw at puno ng isang nakakagulat na katotohanan. Alam ko na ang tungkol kay Sinag. Halos 2 taon na. Parang isang kidlat ang tumama kay Tala. Ano paano? Nagkita kami ng dati mong assistant sa isang conference, si Ana. Kinumusta ka niya at nadulas siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa matalino at guwapong anak mo. Itinugma ko ang mga petsa. Hindi makapaniwala si Tala. 2 taon. Alam mo na sa loob ng 2 taon at hindi ka nagpakita? Hindi mo kami hinanap? Sinubukan ko, sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Pagkatapos kong makausap si Ana, ginugol ko ang 1 buwan. Para hanapin ka. Nalaman ko kung saang probinsya ka lumipat. Isang araw, nagmaneho ako papunta doon. Nakita ko kayo. Nakita ko kayo sa isang parke na tulad nito. Masaya kayo. Tahimik ang buhay ninyo. May kinuha si Dalisay mula sa kanyang wallet. Isang luma at lukot na kwaderno. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga sulat kamay na tala. Ito, sabi niya, iniabot ang kwaderno kay Tala. Pagkatapos ng araw na yon, umuwi ako at sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magpapakita sa inyo hanggat hindi ako nagiging isang taong karapat-dapat tawaging ama. Isang taong maipagmamalaki ni Sinag. Binuklat ni Tala ang kwaderno. Ang mga pahina ay puno ng mga petsa at mga tala. January 12, first birthday ni Sinag ayon kay Ana. May 5, sabi niya, nagsisimula na raw magsalita. Ano kaya ang una niyang salita? September 22, nakita ko ang isang picture ninyo online. Ang laki na niya. Kamukhang kamukha ko siya. May mga sulat din. Mga liham para sa isang anak na hindi niya mayakap, puno ng pagmamahal, pangungulila, at mga pangako. Itinayo ko ang foundation, pagpapatuloy ni Dalisay, hindi lang para sa ibang mga bata, kundi para sa kanya. Bawat brick, bawat donasyon, bawat batang natutulungan ko. Paraan ko yon ng pagbabayad puri. Paraan ko para sabihing, anak, patawarin mo si Papa. Nagkamali siya, pero sinusubukan niyang maging isang mabuting tao para sa'yo. Bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Tala habang binabasa ang mga salita. Ang lalaking ito, na inakala niyang sumuko na, ay hindi pala umalis. Nasa malayo lang siya, nagmamahal sa paraang alam niya. Naghihirap sa paraang hindi niya ipinapakita. Nagtitiis siya sa anino, hindi dahil sa kaduwagan, kundi dahil sa isang uri ng pagmamahal na puno ng sakripisyo. Mami, look! Napalingon sila. Si Sinag ay tumamatakbo papalapit sa kanila, may hawak na isang dilaw na bulaklak. Ngunit sa kanyang pagtakbo, natisod ito at bumagsak. Bago pa man makatayo si Tala, si Dalisay ay naroon na. Mabilis pa sa isang iglap, binuhat niya si Sinag. Okay ka lang, champion? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang pinupunasan ng dumi sa mga tuhod ng bata. Umiling si Sinag, ngumuso at nagbadyang umiyak. Shh! Tahan na! Sabi ni Dalisay sa isang malambing na boses na ngayon lang narinig ni Tala. Ang mga tunay na lalaki hindi umiiyak pero okay lang masaktan. Kumuha siya ng panyo
at marahang pinunasan ang maliit na galos. Tumingala si Sinag sa kanya, ang mga luha ay natigil. Pagkatapos, sa isang kilos na nagpatigil sa mundo ni Tala, itinaas ni Sinag ang kanyang maliliit na braso at yumakap sa leeg ni Dalisay. Niyakap ni Dalisay ang bata pabalik at isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito. Napapikit siya ng mariin na para bang sinusubukan niyang sauluhin ang bawat segundo ng sandaling iyon. Ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga braso, ang amoy ng buhok nito, ang init ng maliit na katawan nito. Ito ang unang pagkakataon na mayakap ang sariling anak. Isang yakap na hinintay niya sa loob ng 1,000 araw ng pag-iisa at pagsisisi. Pinanood ni Tala ang eksena at ang huling piraso ng pader na nakapalibot sa kanyang puso ay tuluyan ng gumuho, naging alabok na tinangay ng hangin. Nakita niya hindi ang isang estranghero, hindi ang isang dating kliyente, at hindi ang isang lalaking may madilim na nakaraan. Ang nakita niya ay isang ama na nagmamahal sa kanyang anak nang higit pa sa sarili niya. Isang pagmamahal na tahimik, matiisin at totoo. Kumala si Sinag sa pagkakayakap at iniabot ang bulaklak kay Dalisay. "For you," sabi nito. Kinuha ni Dalisay ang bulaklak na para bang isa itong kayamanan. "Salamat, Sinag. Napakaganda." Tumingin si Tala sa dalawa. Ang puso niya ay umaapaw sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa perpektong simula. Minsan, ito ay tungkol sa magulong gitna at sa kakayahang mahanap ang daan pabalik sa isa't isa, gaano man karaming sugat at pagkakamali ang naganap. Nang magtama ang mga mata nila ni Dalisay sa ibabaw ng ulo ni Sinag, walang salitang namutawi. Ngunit sa kanilang mga tingin, isang buong pag-uusap ang naganap. Isang pag-uusap ng pagpapatawad, pag-unawa, at isang bagong pag-asa. Biglang, ang tanong na bumabagabag kay Tala sa loob ng 3 taon ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Mahal pa ba niya ako? Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya si Dalisay na karga-karga ang kanilang anak, naintindihan niya. Hindi na yun ang tamang tanong. Ang tanging tanong na mahalaga ngayon ay, kaya ko na bang buksan muli ang aking puso para sa isang pag-ibig na mas totoo at mas matatag? Isang pag-ibig na sinubok ng panahon at pinatibay ng sakripisyo? At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ang sagot na bumulong sa kanyang puso ay isang tahimik ngunit matatag na. Nang gabing iyon, bago matulog, tinanong siya ni Sinag, "Mommy, who was that man in the park?" Hinaplos ni Tala ang buhok ng kanyang anak. Tiningnan niya ang mga mata nitong kamukhang-kamukha ng ama nito. "He's someone very important, baby." Sagot niya, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "He's the man who gave me the greatest gift in the world, you." At sa sinag ng ilaw mula sa lampshade, sa tahimik na santuwaryo ng kanilang tahanan, naramdaman ni Tala ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang takot ay wala na. Ang galit ay wala na. Ang natira na lang ay ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanatang isusulat nilang 3 nang magkakasama. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang mabagal na sayaw ng muling pagpapakilala. Walang pilitan, walang madali ang mga pangako. Tanging mga simpleng sandali lamang na unti-unting humihilom sa mga sugat ng nakaraan. Nagsimula ito sa mga pagbisita sa parke tuwing Sabado ng hapon. Pinapanood ni Tala at Dalisay si Sinag habang naglalaro ito. Ang kanilang pag-uusap ay umiikot sa bata. Ang mga paborito nitong pagkain, ang mga nakakatawang bagay na sinasabi nito, ang mga pangarap nila para sa kanya. Sa bawat pagtawa ni Sinag, isang piraso ng yelo sa pagitan nila ang natutunaw. Isang araw
Dinala ni Dalisay si Sinag sa bahay Pag-asa. Ipinakilala niya ito sa ibang mga bata. Nakita ni Tala kung paano natural na nakisalamuha ang kanyang anak, kung paano nito ibinahagi ang mga laruan nito. At nakita niya si Dalisay hindi bilang ang founder, kundi bilang si Tito Sai, na matyagang nagtuturo sa mga bata kung paano magtanim sa maliit nilang hardin. Nakita niya ang isang lalaking natagpuan ang kanyang halaga sa pagtulong sa iba. Isang gabi, dumating ang mga magulang ni Tala para sa isang sorpresang pagbisita. Natigilan sila nang makita si Dalisay na nag-aayos ng nabasag na laruan ni Sinag sa sala. Ang katahimikan ay mabigat, ngunit bago pa man makapagsalita si Tala para magpaliwanag, si Sinag na ang gumawa nito. Tumakbo ito papunta kay Dalisay at yumakap. "This is Papa Say," sabi nito sa kanyang lolo at lola. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Nakita ng mga magulang ni Tala ang paraan ng pagtingin ni Dalisay sa kanilang apo. Isang tinging puno ng purong pagmamahal. Nakita nila ang nangiti sa mukha ng kanilang anak na matagal nilang hindi nakita. At doon, sa salas ng bahay na yon, walang tanong na kailangang itanong. Ang pagpapatawad ay hindi ipinahayag sa salita, kundi sa isang tahimik na pagtanggap. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari isang hapon sa dalampasigan. Ito ang paboritong lugar ni Sinag. Habang nagtatayo ng sandcastle ang bata, naglakad-lakad sina Tala at Dalisay sa tabi ng tubig. Ang kanilang mga paa ay nilalamon ng buhangin. "Naaalala mo ba?" Nagsimula si Dalisay. "Ang gabi sa Sanlaya? Yung tinanong mo ako kung sa ibang pagkakataon, magiging totoo ba to?" Tumingin si Tala sa kanya. "Oo." Natakot akong sagutin noon, pag-amin niya. Dahil ang sagot ay oo, pero alam kong wala akong karapatang sabihin yon. Ngayon. Huminto siya sa paglalakad at humarap kay Tala. "Ngayon, wala na akong ibang gustong gawin, kundi ang gawin itong totoo." Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. Nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ang hangin ay malambing. Ang tunog ng mga alon ay parang isang walang hanggang pangako. "Tala," sabi ni Dalisay. Ang boses niya ay sinsero at matatag. "Ginugol ko ang huling 3 taon sa pagbabayad para sa aking mga pagkakamali. Sinubukan kong maging isang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal ng anak ko. Ngayon, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko sa pagiging isang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal mo." May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may malaking diamante. Isa itong simpleng singsing na yari sa kahoy, makinis at maganda ang pagkakagawa. "Ginawa ko to," sabi niya. "Mula sa isang piraso ng puno ng nara na itinanim natin sa bahay Pag-asa. Sabi nila, matibay daw ang nara, tulad ng pagmamahal na gusto kong ibigay sa'yo." Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang buhangin, sa harap ni Tala at ng buong karagatan. "Tala Sinag Valerio," sabi niya. Ang mga mata ay nagniningning sa hindi na napigilang mga luha. "Sa pagkakataong ito, wala na akong ginagampanan, wala nang script, wala nang kasinungalingan. Ako lang ito, si Dalisay, na humihiling ng isang pagkakataon." "Lanay, ankom dong vaiji ka?" Bulong niya na sinundan ng Tagalog. "Gusto ko lang maging asawa mo sa totoong buhay." Hindi na napigilan ni Tala ang sariling mga luha. Bumuhos ang mga ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaligayahan. Isang kaligayahang mas matamis dahil pinagdaanan nito ang apoy. "Mommy, Papa Say is crying," singing. Sigaw ni Sinag mula sa malayo habang tumatakbo papalapit. Ngumiti si Tala sa gitna ng kanyang mga luha. Tumingin siya kay Dalisay na nakaluhod pa rin, naghihintay. "Tumayo ka dyan, Say," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay nito at tinulungang tumayo.
Kinuha niya ang singsing at isinuot sa sarili niyang daliri. Sakto. Oo, bulong niya. Ang sagot ay oo. Sa paglubog ng araw, sa harap ng kanilang anak na masayang pumapalakpak, nagyakap sila. Hindi ito ang yakap na puno ng pagnanasa ng nakaraan, kundi isang yakap na puno ng kapayapaan, pagtanggap, at isang pangakong bubuuin nilang tatlo. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang perpektong paraan. Ngunit dito, sa dalampasigang ito, sa ilalim ng papalubog na araw, natagpuan nila ang kanilang perpektong wakas na sa katotohanan ay isa palang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Natala at Dalisay. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong walang bahid ng nakaraan, kundi sa pagkakaroon ng tapang na tanggapin ang kanilang mga sugat at sabay na maghilom. Ipinakita nila sa atin na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pag-alala sa sakit ng walang pait. At ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon para magmahal at maging masaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Natala at Dalisay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? Nais po naming marinig ang inyong mga komento at saloobin. At kung meron po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po sa aming puso, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.